Ang alcoholic na ina ni Dunwon. Maling ginagamit ang telepono ni Dunwon upang magpadala ng mga hindi naangkop na mensahe sa kanyang mga kasamahan. At nag-imbita pa ng guro sa hapunan, kung saan pinahiya niya siya kinabukasan. Nagpupulong ang mga tauhan ng paaralan, at iulat ang pag-uugali ng kanyang ina sa administrasyon. Humahantong sa pagpapatalsik kay Dunwin. Umuwi si Dunwin, nawasak at galit na galit sa kanyang ina. Nahanap niya ang kanyang ina kasama ang kanyang bagong kasintahan. At humarap sa kanya, sa luha, sabi niya sa kanyang ina, na ang kanyang kasakiman ay nagdulot ng walang katapusang pagdurusa, at na siya ngayon ay tumawid sa lahat ng mga hangganan. Hiniling ni Dono na umalis kagad ang kanyang ina, o tatawag siya ng pulis. Sa sobrang galit, sinaksak ng kanyang ina si Donon sa mukha. Buti na lang maliit ang sugat. Ngunit nagiiwan ito ng malaking peklat sa kanyang puso. Lumabas si Dong sa ulan, kung saan siya nakaupo sa kanyang sasakyan. Pagdiin ng tela sa dumudugo niyang mukha, habang nasasaktan siya. Samantala si Jae-jun, galit na galit pa rin sa pakikipaglaban niya kay Do-young. Patungo sa Dungon, may balak na harapin siya, ngunit gawin ang mga motibo ng mga kabataan. Gayunpaman, dumating si John, just in time para makialam at protektahan siya kay Jay. Pagsalakay ni Jun, makalipas ang ilang araw, bumisita si Donna sa simbahan, kung saan siya ay nakaayos para sa mga lokal na gangster, para maghatid ng droga kay Lisa. Ang gangster, magpadala ng mensahe sa mga simbahan WhatsApp group, kasama ang lokasyon ni Lisa Ray, at mga detalye ng kanyang mga aktibidad. Pagdating ng mga miyembro ng simbahan, kinilabutan sila nang makita si Lisa Ray sa isang lasing na estado, nakikibahagi sa kasiyahan sa sarili. Ang eksena ay caption sa kamera, at mabilis na kumalat sa social media. Yang Jin na nasa eksena din. Pinagmamasdan ng madaling araw na may malamig na titig. Daw noon conferencer na nagsasabi na ito ay simula pa lamang. Sa susunod ay ikaw na. Sa susunod na araw, pampublikong ipinost ni Sonny ang 18 taong gulang ni Yang Jin. Ulat ng pananakot. Detalye kung ano ang ginawa niya sa kaya siya sa down. Ang ulat ay kumakalat na parang apoy at sa lalong madaling panahon. Lahat ng tao sa bansa ay nag-uusap. At kinundena si Yang Jin, na walang ibang pagpipilian. Umatras si Yang Jin sa templo ng kanyang ina. Doon magpalipas ng gabi para maiwasan ang pakikipag-ugnayan sa lipunan. Dumating si Do-young para sunduin si Yang Jin. Pagpipilit niyan, kung hindi siya uuwi at humarap sa publiko, babagsak ang stock value ng kumpanya niya. Do-young hire top-class lawyer para sa kaso ni Yang Jin. Ngunit iba ang hitsura niya. Ibinasura niya ang kaso. Sinasabing ang mga akusasyon ay alingaw-ngaw lamang. At walang ebidensya laban sa kanya. So wala siyang dapat ipag-alala. Samantala, si Jun ay gumugugol ng oras sa Haejong sa kanyang apartment. At nagpa siya na magtakda ng petsa para sa kanilang kasal. Sa kabilang banda, nakatanggap si Yanjin ng voice recording para sa akin. Kilala ko ang phone niya. At laking gulat ko nang matuklasan ng high na yon. Si John ang nagbahagi nito sa lahat. Galit na galit. Si John, Jin. Kay John Ghost sa police station kung saan si Lisa. Si Ra ay banihag. Ipinaalam niya kay Lisa Rayon. Pinondongan ni Yanjing ang media para malawakang kumalat. Footage ni Sarah. Paggamit ng droga bilang diversion. Naglalayong ilipat ang atensyon ng publiko mula sa kanyang sariling kaso. Ang paghahayag na ito ay nagpagalit kay Lisa Ra. Nakapagpiyansa si Lisa Ra at nakauwi. Desididong maghiganti kay Yanjin. Mayroon siyang lihim na sandata ng kanyang manggas. Real footage ng Yanjin bullying kaya siya. 18 taon na ang nakalipas. Sa footage, si Yanjin ay nakikitang nanliligalig kaya siya sa pagsusuot ng damit. Ang sabi ni Yanjin, ay isang murang imitasyon ng kanyang sariling damit. Inutusan siya ni Yanjin na habarin sa publiko ang kanyang mga damit. The later footage na hindi pa naitala dati. Nagpapakita ng batang Jin na nagtutulak kaya siya. Mula sa tuktok ng isang gusali. Matapos sunugin ang kanyang damit. Ang mga paghahayag na ito, kumalat na parang apoy sa internet. Kumalat na parang apoy sa internet. Sinasabi niya sa kanya yon. Ito na ang huling pagkakataon niya para makipaghiwalay. At iwan ang batang Jin. Bilang kanyang kinabukasan. Ngayon at tumatakbo. Sumasang-ayon ang kabataan. Nagsasaad na kung ang mga paratang ay patunay na totoo. Tiyak na itutuloy niya ang diborsyo. Sa susunod na araw,
Doon ang bahay ni Jeon. Sinusuri ang kanyang mga drawer. She stumbles sa isang cabinet. Puno ng mga sulat mula sa kulungan. Habang binabasa niya ang mga ito, siya ay kinuha sa likod. Sa pamamagitan ng napakasakit na wikang nakasulat sa kanila. Sa kabilang banda, Jeon goes ng kulungan para mag-apply ng trabaho doon. Plano niyang maghiganti sa pumatay sa kanyang ama. Sa pamamagitan ng pagtatrabaho sa parehong bilangguan. Ang mamamatay tao ay orihinal na hinatulan ng kamatayan. Ngunit dahil sa panghihimasok ng ilang opisyal, ang sentensya ay binago sa habang buhay na pagkakakulong. Si Yeon ay labis na nabagabag dito. Desisyon. At laging gustong makita ang pumatay na ama ng kanyang ama. Kapag nagkita si Yeon sa mamamatay tao sa kulungan, matindi ang kanilang puot sa isa't isa. Sinusubukan ni Yeon na maunawaan ang motibo ng mga mamamatay tao. Ngunit malinaw na ipinaliwanag iyon ng mamamatay tao. He enjoyed the sight of blood na umaagos palabas ng katawan. Katulad ng kung paano nasisiyahan ang mga doktor sa kanilang trabaho. Galit na tugon nito Yeon. Na nangakong gagawing impyerno ang buhay ng mamamatay tao. Pag-uwi ni Yeon, sinalubong siya ni Donald ng pagkain ng noodles. Handa na siya. Kumain siya ng may pasasalamat at niyakap siya nito. Thankful sa suporta niya ay, malapit na siyang makamit ang kanyang paghihiganti. Malalim. Nararamdaman niya na ang Jeon ay naghihirap din sa kanyang sariling paraan. Kinabukasan sa playground ng school. Donan humihingi ng tawad sa kaluluwa. Pagpapaliwanag na walang ginawang masama ang kaluluwa mo. At labis niyang ikinalulungkot ang paghihirap. Sanhi ng kanyang ina. Kaluluwa ay nalilito at nagtanong kung saan siya pupunta. Sinabi sa kanya ni Donna na siya ang namumuno sa paaralan. At ito ay Polem. Ang balitang ito ay nag-iiwan sa iyong kaluluwa na medyo nalulumbay.